Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Benigno S. Aquino III. Magandang gabi po ulit, Vice President Jojo Binay, Executive Secretary Jojo Choa, Congresswoman Amy Calixto Rubiano, Commissioner Kim Menares, members of the Cabinet present, Vice Chief of Staff Lieutenant General Noel Cubales, Police Deputy Director General Emilito Sarmiento, Service Commanders, fellow workers of government, honored guests, mga minamahal ko po kababayan, magandang gabi po sa inyo lahat. Tulad po na nakalipas sa ating pag-iibang bayan, hindi may kakaila ang tagumpay ng 2 araw nating pagdalo sa ikasyam na Asia-Europe Meeting o ASEM sa Vientiane, Lao People's Democratic Republic. Sa panahong dumadaing sa malubhang krisis, ang ilan sa mga mayayamang bansa sa Europa at Asia, mulat ang mga bansang lumahok sa ASEM sa potensyal na epekto ng kanilang bawat hakbang sa estado ng pandaigdigang ekonomiya. Pinag-usapan dito ang mga paksang may implikasyon sa estado ng pamumuhunan sa Asia at Europa at kung paano ito mapapalagot makakapaghatid ng kaunlaran sa mga bansa. Sa biyaheng ito, may isang paksang nangibabaw po sa atin. Ito ay ang pangangalaga sa kapakanan at karapatang pantao ng ating mga OFWs. Dahil sa mga problemang pang-ekonomiya at politikal ng ibang bansa, may mga pagkakataong maaring makaranas ng diskriminasyon at pang-aabuso ang ating mga kababayan. Isa ito sa pinakamalaking dahilan kung bakit bumiyahe tayo at lumahok sa ASEM. Hindi ako makakapayag na mailagay sa alanganin ang kaligtasan ng ating mga OFW. Hindi ko hahayaang mapunta sa wala ang mga sakripisyo at pagtitiis ni Juan de la Cruz. Ang biyaheng ito ay para sa manggagawang Pilipino at hindi tayo nabigo sa bisyong nating ito. Narito po ang mga patunay sa ating tagumpay. Sa trilateral meeting kasama ang Pangulo ng European Council na si Kagalang-galang Herman Van Rompuy at ang Pangulo ng European Commission na si Jose Manuel Barroso, tinalakay natin ang kalagayan ng mahigit 71,000 Filipino seafarers na nagtatrabaho sa mga European flag vessels. Hindi po biro ang epekto sa atin kung sakaling i-blacklist tayo ng European Union. Bukod sa mahigit na 91,000 Pilipino mawawalan ng trabaho, kasama ring sasama ang kondisyon sa kawalang pag-asa ang kanilang mga mahal sa buhay. Saan nga ba nagugat ang isyong ito? Sa matagal na pagwawalang bahala ng mga dating nasa poder sa mga alituntuning nakasaad sa Standards of Training, Certification and Watchkeeping or STCW ng European Commission. Ipinalam natin sa mga pinuno ng EU na doble kahit tayo para makamit ang mga pamantayan ng
European Commission at ng European Maritime Safety Agency. Ito ang dahilan kung bakit tinagdaan natin Executive Order No. 75 na nag-aata sa DOTC na tiyaking nasusunod ng ating mga institusyon ang mga pamantayang nakasaad sa STCW. Dahil sa ating mga positibong hakbang, kasalukuyang nasa whitelist pa ho tayo. At nais natin masiguro na hindi tayo mabura sa whitelist sa mga darating na audit ng EMSA. Ipinabatid natin ang kontribusyon ng libo-libong Pilipinong seaman sa shipping industry ng EU at ng buong mundo at ang potensyal na pagbulusok ng industriya kung mawala ang masisipag nating kababayan na sumasagwan para sa pagunlad nito. Alam po nyo, higit kumulang 1/4 o 1/4 ng all seafarers in the world ay Pilipino po. Ganito rin ang puntong idiniin natin ukol sa pagbabawal ng European Union noong taong 2010, bago pa tayo napasok sa pwesto, na magpapasok ng mga Philippine-registered aircraft. May minanang problema ang ating administrasyon. At kapusman sa oras, nagbuhos tayo ng di mapapantayan dedikasyon tungo sa pagtugon dito. Habang patuloy na lumalakas ang ating ekonomiya, hindi dapat sayangin ng EU ang pagkakataon ng pagbuksan ng pinto ang Pilipinas para sa mas malawak na kalakalan, turismo at pamumuhunan. Pinuri naman ni Prime Minister Jens Stoltenberg ng Norway ang mga tagumpay na nakakamit ng Pilipinas sa iba't ibang sektor. May tinatayang 17,500 na Pilipino ang nagtatrabaho sa mga Norwegian-owned, manager-operated ships. Kaya naman maliban sa pagpupundar sa mga training centers upang higit pang itaas ang antas ng kasanayan ng ating mga seaman, nangako ang Norway na ipagpapatuloy nila ang pagtutulong sa atin upang malampasan ang audit para sa STCW ng European Union. Napagalaman din natin salat daw sa mga manggagawa sa Norway tulad ng mga medical professionals. Isa itong oportunidad upang kapwa makinabang ang Norway at Pilipinas sa libo-libo nating mga nurse, midwife at doktor. Aktibo rin sa pamumuhunan sa ating stock exchange ang ilang Norwegian companies at ang kanilang sovereign fund. Kaya nang ibinalita natin muli tayong nakapagtala ng record high kahapon, 47th na po ito sa ating administrasyon. Talaga naman pong gusto na nilang matapos ang pagpupulong yata para madagdagan pa ang investment sa atin at sila'y iniyaya natin. Sayang lang po talaga at hindi natin naibalita sa kanilang muli. Nating na-break ang record high kaninang hapon, yun na po 48th time. Baka naman dumoble na rin po yung kanilang pamumunan sa atin. At hindi na po ako magtataka kung bukas, baka sakali, malampasan na naman natin to, baka yung good things also come in threes. Baka po ngayon pa lang, ay nagbubuhos na sila ng sakatutak na puhunan sa atin at talaga namang pong tatanggapin at alagaan natin ito. Nagpaabot naman ng mainit na suporta ang Pangulo ng Switzerland na si Ginang Evelyn Widmer-Schlumpf. Medyo mahirap pong bigkasin lang ang kanilang mga pangalan pero sobrang babait po. Sa mapayapang posisyon natin ukol sa West Philippine Sea, naging kapansin-pansin din ang interes nilang maging bahagi sa pag-angat ng ating ekonomiya. Kaya naman kitang-kita ang pananabik nilang bumuo ng mga formal na kasunduang pangkalakalan sa ating pong bansa. Alam po nyo, yung mga ilang kumpanya na Swiso na malalaki po, hindi ko na muna babanggitin at ipaalam ko muna doon sa mga kumpanya na banggit, hindi lang nag-e-expand. Pag nagbanggit na expansion, ang sinasabi po ay nagdadagdag ng mga planta. No? At maganda pakinggan talaga, plural, mga planta. At hindi pambalikod ng bakuran lang na planta po itong pinag-uusapan natin ito. Nakasentro naman po sa pagbuo ng malinaw na patakaran sa West Philippine Sea ang naging pagpupulong kasama si Prime Minister Yoshihiko Noda ng Japan. Nagpasalamat din tayo sa bansang Hapon sa kanilang ambag upang masimulan ang kasunduang pangkayapaan sa Bangsamoro. Nang pinahintulutan nila tayong makipagkita sa mga pinuno ng MILF noong Agosto 2011 sa Narita, Japan. Pinatayan nila ang katuwang natin sila pagpapalaganap ng kapayapaan. Bukod dito, patuloy pa rin ang pagbuhos ng kanilang tulong, hindi lamang sa pagpapalakas ng ating tanggulan, kundi maging sa pagsugpo ng kahirapan sa bansa. Mahigit 3 taon na ring
tayong nasa financial blacklist ng bansang Italia. Sa pakikipagpulong natin kanina kay Prime Minister Mario Monti, dagdag good news po ulit. Napipinto na po ang pagkakabura ng ating bansa sa listahang ito. Sa lahat ng pagpupulong na ating dinaluhan, dalawang bagay ang paulit-ulit na nabanggit sa atin. Una ay ang kanilang mga papuri sa matagumpay na pagbuo ng framework agreement sa Bangsamoro. At ang pangalawa ay ang kahandaan nilang makibahagi sa pagpapalaganap ng kapayapaan at kaunlaran sa Mindanao. Nasa inisyal na bahagi pa lamang po ang kasunduan natin sa MILF. Ngunit ang mga kaibigan natin, sunod-sunod ang nais na ipaabot na tulong habang ang matagal na nating katuwang dodobluhin pa para po nila ang kanilang pagtulong. Nakakataba po ng puso ang pagkukusa nilang bigyan ng kabuhayan at ilayo sa kultura ng karahasan ang mga dating MILF fighters. Talaga naman pong umuugong ang paghanga at iisa ang bukang bibig ng iba't ibang nasyon tungkol sa atin. Ang layo na talaga ng narating ng Pilipinas at nais naming maging bahagi sa mga makasaysayang reformang hatid ninyo sa mga Pilipino. Pambihira po ang nagawa ng ganitong mga biyahe. Iba po talaga kapag kaharap na natin at nakakasalamuha ang 51 mga pangulo at punong ministro ng ibang bansa na kabilang sa ASEAN. Maliban sa mga diplomatiko at teknikal na mga kasunduan, nagawa rin natin makipagkwentuhan, minsan makipagbiruan, at bumuo na mga ugnayang personal para sa mas aktibo at tunay na kooperasyon ng ating mga bansa. Nang kinamusta natin ang kalagayan ng ating mga kababayan sa Laos at inireport sa kanila ang mga good news sa bansa, hindi po nagbago ang mga prinsipyong pinaguhugutan ko ng lakas at inspirasyon. Pangarap kong bago ako bumaba sa pwesto, walang Pilipinong napipilitang mag-ibang bansa para mapakain ang kanyang pamilya. Opo, unti-unti na nating napipitas sa mga ipinunla nating reforma. Subalit marami pa tayong kailangan gawin. Ang hiling ko lang po sa atin lahat, magkusa tayong sumagwan at pakiambag. Ikaw man ay nurse sa isang baryo, isang seaman sa Italia, ikaw man ay guro sa liblib na sityo, o ininyero na pinakamatayog na gusali sa Espanya, may tutulong ka para sa pagangat ng iyong kapwa. May babahagi ka sa tagumpay ng iyong bansa. Nasa man tayo sa mundo, taas noon nating ibandila ang ating pagka-Pilipino sa isip, salita at sa gawa. Napakasarap pong mauwi. Magandang gabi po sa lahat. Maraming salamat po sa inyo lahat.